Nagsimula ako ng ganun. Ang problema lang namin, gwapo siya, makapal ang mukha ko. Si JM, nagulat din ako sa kanyang pinakita dito sa Child Number 82 kasi parang hindi na siya baguhan sa pag-acting. Mr. Bong Navarro. Yes, first time ko. Kamusta po? Sobrang na-amaze ako kasi nung binabasa ko yung script, medyo marami akong katanungan. Pero dito niya binuo lahat kasi may mga ano siya eh. Ibang klase yung pelikula. Parang ang galing ni Direk. Ang galing ng direct team. Sabi ko paano niya na-isip to, na-conceptualize to. Dito niya napaliwanag lahat sa akin. Kaya nakaka-proud yung aking director na magawa, mabuo niya to. At naging part ako dito at sobrang saya. Alam mo, isa yun sa dahilan kaya ako napao muna talaga dahil nga Cinemalaya, dahil gusto ko talagang mapabilang, makagawa ng pelikula sa Cinemalaya. Tapos ito, nung nakita ko, ang ganda. Kumbaga, buti talaga tinanggap ko yung project. So, ang sarap sa pakiramdam. Kasi dito parang lumalabas, paano ba? Kasi yung character ko hindi siya bida Kumbaga, pa-kontra, ganun. I mean, yun yung pinaka first time ko sa movie na ganun yung ginawa ko. So, parang challenging para sa akin. Pero naman, fantasy kasi. So, maganda naman. Hindi siya yung after na mag-visit ka. Pero, maganda yung mensahe. Maganda yung mensahe kung bakit ganun. Kung napanood yun, parang napapanahon din. Diba? Kung ano yung pinagdaanan nung character nung di Boy ka na. May political, diba? Pagiging ama, pagiging superhero. Ano ba ang pagiging superhero, diba? Parang sa ano lang ba yun? Sa karakter ng pinapakita, sa totoong buhay, hindi ka ganun. Parang maraming mensahe yung pelikula. Kumbaga naaaliw ka pag pinapanood mo, pero kung papanoodin mo talaga siya, inuusisa mo yung mga linya, yung mga nasa background, meron may sinasabi siya na nataon. Ako first time ba nakatrabaho ko si Rochelle sa acting kasi sa sayaw nung panahon namin madalas Nagulat ako kay Rochelle na napakahusay, umarte, napaka-professional. Si JM, nagulat din ako sa kanyang pinakita dito sa Child Number 82 kasi parang hindi na siya baguhan sa pag-acting. Talagang lahat talaga inoobserbahan niya. Kumbaga, yun dapat Hindi kasi pwedeng dahil sikat ka ngayon, wala kang pakialam sa nakapaligid mo. Kumbaga siya, lahat pinakikisamahan niya. Walang mataas, walang mababa na trabaho lahat pinapantayan niya. Marunong siyang makisama. Yun ang importante. He looks up to you daw, sabi niya. Talaga pa. Dream come true po talaga na naka-work ko si Kuya Bong kasi sobrang fan po. Yung family ko po, sobrang fan po ni Kuya Bong. Naalala ko may sinabi ako kasi mahiyain siya So, sabi ko sa industry natin, mahirap maging mahiyain kasi nagiging iba yung impression ng tao. Parang ang pwedeng isipin suplado ka. Diba? Baka ganun ang intindi. Pero sa totoo, mahihain talaga yung bata. Siyempre, baguhan, diba? So, nangangapa. So, sinabihan ko lang siya, sabi ko, kahit mahirap para sa'yo na maging mahiya, kailangan mo talaga makisama. So, parang siguro yun nga. Sabi niya, ino-observe niya ako. Tuwa ako kasi nasabi pala niya yun sa bawat interviews niya. So parang talaga nakikinig yung bata, di ba? Parang, kasi ganun din ako Nagsimula ako ng ganun. Ang problema lang namin, gwapo siya, makapal ang mukha ko. So, yun yung kinalakihan ko naman. So, nagsimula ako. So, pero may mga nagsabi rin sa akin, kailangan mong ikaw ang lalapit, especially sa mga seniors sa'yo. Ikaw ay magpapakilala doon sa mga seniors sa'yo kasi nga baguhan tayo. Bilang respeto, tama.